si Michael? Joanne naman, inuunahan mo na naman ako eh. Hindi si Michael ito. Bagong lalaki ito. Huh? Siya nga pala, tikman mo na yung binay kong cake. At pag nasarapan ka, umorder ka sa akin. Mura lang yan. Madam, busog pa po ako. Teka lang po, naguguluhan po ako eh. Sino po ba yung bagong lalaki na yan? Tsaka ayoko po ng bagong lalaki. Joanne, Iha, ano ang magagawa ko? Sa'yo na lumalabas sa baraha. Makakakilala ka ng bagong lalaki at yan ang... Teka, Madam Sonia, baka pwede niyo pong balasahin ulit yung baraha. Joanne, kinakalyo na ang mga palad ko. Pang-apat na balasa na ito. Ha? Wala na talaga si Michael. Hindi na siya babalik. Masasabi po ba ng baraha niyo kung nasa na si Michael? Wala nga talaga eh. Nasa malayong lugar siya. Saan nga po yung malayong lugar? Basta malayo. Ha? Kung gusto mo lang eksaktong address, ba't hindi ka na lang umupa ng private detective? Kilala po ba kayo? Alam mo, Joanne, ibaling mo na lang kaya ang atensyon mo sa iba. Dito, sa lalaki. Sino ba po kasi talaga yan? Alam mo, darating siya nang hindi mo inaasahan. Nasa paligid lang siya. Baka nga po si Michael na yan. Hindi nga si Michael. Ay, sus. Ay, andyan na pala yung susunod kong kliyente. Ikaw, Madam, tuloy niyo ba po? Sandali na lang. Ay, nako. Sige na. Wala na, tapos na. Hindi nga. Namamadali po kasi ako eh. Sorry ha, importante lang kasi to. Importante rin ang pakay ko sa kanya. Paka-gentleman. Ano yun? Wala. Di bale. Salamat na lang po, Madam. Thank you. Yeah, Okay. Sungit. Tagal ni Joanne, ha? Ang tagal! Oh, kumusta hula sa'yo? Bakit ate? May masama bang hula tungkol kay Kuya Michael? Wala naman, Kate. Kaya na nakakainis yung kasunod ko magpapahula. Sino yung cute na lalaki? Cute? Anong cute doon? Nakainis kaya apakabastos, no? Cute pa rin. Ay, nako! Tara na. Malamang hinahanap tayo ng mama niyo at hindi rin na sinamahan ko naman kasi manghulang yan kapag nalaman ng lagot ako. Sige, Yaya, basta sa Friday, babalik tayo ulit, ha? Ano? Babalik ka na naman? Baka sakaling lumabas na yung hula tungkol kay Michael. Nako, Joanne, tigilan mo na to, ha? Niloloko ka na manghulang yan. Yaya, nakalimutan mo na ba? Si Madam Sonia naghula kay ate nung magkakilala sila ni Kuya Michael, no? Na makakabangga niya ang lalaki magpapatibok ng puso niya. Hoy, Miss, sorry. Ikaw kasi hindi ka tumitingin sa tinadaanan mo. Hoy! Anong di tumitingin? Oo nga, dyan ay bilis-bilis mong andar. Kate, wala siyang kasalanan. Pasensya ka na kasi nagmamadali lang kami, eh. Ay, hindi mo kailangan uwi ng pasensya. Miss. Joanne. Joanne. Yes, and you are... Ako si Michael. Michael. Michael, oh. Hi, Michael. Hi. Pwede ba kita ihatid kung saan ka pupunta? Kahit saan? Saan ba? Sige, okay lang. Kaya lang medyo malayo yung tinitirhan namin, eh. Okay lang yun. Kaya ng tricycle ko yan. Hoy! Oo. Excuse me, meron kaming kotse, no? Okay. Punta ka kaya, sabihin mo nauna na ako. Isusumbong kita kay Mama. Sorry, Michael, sa kanila na lang ako sasabay. Tsaka, para hindi ka na rin maabala. Kasi, pwede ko ba makuha number mo? Ha? Hindi, sorry. Nagbaka sakali lang. Sige, una na ako. Michael. 415-227. Tama ang hula. Makakabangga nga. Muntik na mabangga ng patay gutom ng ating mo, no? Yaya naman, di patay gutom si Michael, no? Sama mo naman. Mahirap ng pamilya niya, pero marangal ang kanyang trabaho. O kung marangal siya, dapat nakipag-iwala siya ng maayos sa'yo. Hindi yung bigla-bigla siya nawawala. Yung bait naman po si Kuya Michael, Ay, ako. Kate, huwag kang makialam dito, ha? Alam mo, Joanne, may hula ka kung nasa yung Michael na yan. Hula? Oo, nakabingwit ang mas mayaman. Ikaw talaga, Yaya, pakasama mo. Hindi ganun sa Michael, no? Tsaka alam kong mahal na mahal niya ako. Alam mo, ayoko sanang pasamay yung loob mo, eh. Kaya lang, ano pa ba iisipin ko sa ganong klase lalaki? Ha? Nangangako ng pag-ibig, tapos biglang magdi-disappear. Tama yun? baka naman po may nangyari masama sa kanya. Eto, sa atin, may masamang mangyayari. Alam mo kung bakit? Ayan na. Oh, nag-text ang mama nyo. Pag hindi pa tayo umuwi, tara na. Nako, let's go! Ay, shucks. Sandali lang. Naiwan ka ata yung cellphone ko doon. Sandali lang, ah. Aray ko, ano ba? Erwin, hindi naman makukuha sa hula ang problema mo eh. Kita, hindi mo talaga mahulaan kung ano yung meron ang lalaki yung nawala ako.
Hindi naman ganun ang relasyon eh. Hindi nasusukat doon kung ano ang meron siya at kung ano ang wala ka. Kung talagang mahal ka ni Emily, kahit ano pa ang pagkukulang mo, hindi ka niya iiwan. Kaya, kalimutan mo na ang Emily na yan. Ha? Ganun po ba yung tita? Oo. Okay. Kanina ka pa dyan? Naiwan ko lang kasi yung cellphone ko. Nakikinig ka tapos pinag-usapan namin, ah. Excuse me? Ba't ako makikinig sa inyo? Excuse me. Ito ang cellphone niya. Ewan mo, Erwin. Smosa. Thank you. Kung ako sa'yo, Erwin, kalimutan mo na si Emily. Ibaling mo na lang ang atensyon mo sa iba. Don't you stand there with those guilty eyes. If you're gonna pull the trigger, I don't wanna hear no alibis. Don't try to tell me it's your hard cross to bear. 'Cause I'm the one that's losing. I'm not going anywhere. Anong mga hula? Umangula kung saan niyo po pinapuna kung nasa si Kuya Michael. Anong pinagsasabi mo? Manghuhula, Joanne. Pagkatapos mo mag-aksaya ng pera sa private detective, istorbohin ng mga polis, manghuhula naman ang pinagkakabalahan mo ngayon. Ma, sorry po. Hindi ko na po nasabi sa inyo kasi alam ko naman po hindi kayo papayag eh. Katwiran ba yan? Sino nung matinong ina ang papayag na magpakaloka anak niya sa paghahanap ng isang walang kwentang lalaki? Magbihis ka. Hindi ka alis ng bahay ngayon. Ma, may trabaho po ako. Kumpanya natin ang pinapasukan mo. Kahit isang taon ka hindi pumasok, walang sisisante sa'yo. Ma, hindi na po ako bata. Sa inaasal mong yan, daig mo pa yung isang batang paslit. Yaya! Ate. Akin yan. Ikaw ang bantay dito. Hindi pwedeng umalis ng bahay yan si John hanggat hindi ko sinasabi. Okay? Opo. Pero bakit po? Wala ka nang pakialam doon. Gardo! Yes, ma'am. Handa na ang kotse? Opo. Alis na tayo. Bantayan mo yan. Opo. Ate, sorry ah. Oo kasi. Hindi ko naman po alam na nasa likod si Mami. Sorry talaga ate ah. Okay lang. Alam ko naman wala ang kasalanan eh. Anong hinahanap mo ate? Kasi sumulat si Kuya Michael mo eh. Ano ka ba ate? Hindi na kong susulat ngayon no. Email na. Ano ka ba? Nang dumating si Kuya Michael mo, hindi pa uso ang email. Ano po? Ganun makatagal yun? Ate, huwag ka nang umasa. Hindi na yung babalik no. Alam mo, may pangako kami sa isa't isa. Alam mo, may pangako kami sa isa't isa. Joanne, ba't di mo sinasagot ang telepono? Kapag di daw kita hiniwalayan, ilalayo ka na niya sa akin. Tumakas na tayo, sumama ka na sa akin. Saan tayo pupunta? Sa bahay namin, doon ka muna titira. Pero, Bakit? Natatakot na itak walang nanay mo. O natatakot kang magmahirap katulad ko, ganun ba? hindi yun, Michael. O kaya, ganito lang ang gawin natin. Mamayang hating gabi, babalik ako dito, sasama ka na sa akin. Joanne, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. At kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na paghiwalayin tayo ng kahit sino man. Mamayang gabi, dito sa gate yung babalik ako, ma. Mang Anton, nasan po si Michael? Kasi po may usapan po kami ngayong gabi. Pinagtapatan ni Michael sa akin ang lahat. Ano po? Hindi ako pumayag na matanan kayo. At hindi rin ako pumayag na tumira kayo sa bahay namin.
Joanne, mag-isip-isip ka. Masisirang inyong kinabukasan. Tingnan mo sitwasyon namin. Mahirap lang kami. Anong papakain sa'yo ni Michael? At isa pa, may sakit ang nanay niya. Magiging pabigat lang kayo sa amin. Pero nasan po si Michael? Kung hindi ko siya pinayagan, umalis na siya. Naglayas. Hindi po siya alis na hindi ako kasama. Umalis na siya, Joanne. Alis na ako. Ay, nako! Joanne! Ayaw ba naman ako papasukin itong muchacha ninyo? Kabiling-bili na ni ate. At saka, hoy, excuse me hindi ako katulong dito. Ako lang naman ang yaya nila. Oh? Yaya, pinapunta ko po dito si Madam Sonia. Pero di ba bili ng mami mo? Yaya, wala naman sinabi si Mama na huwag ako magpapasok dito at huwag magpahulay. Sabi niya lang niya, huwag ako lumabas ng bahay. Naku, ewan ko ba sa'yo? Bilib na bilib ka sa peke manghuhulang niya? Oh! Excuse me, ha? Sinong peke? Ha? Ay, nako. May lalaki sa bahay na ito na pinagnanasaan ang inyong muchacha. Ay, sandali. O, kita ba? Mali, mali. Sinungaling, sinungaling. Eh di si Mang Gardo. Lagi mo nga siyang dinadala ng pagkain paggabi. Naku, naku. Susubukan sa mama niyo. Yaya, please naman. Ito na lang po yung alam kong paraan para mahanap pa si Michael. Sana maintindihan mo. Yaya, mahal na mahal ko po si Michael. Siguro naman, sa buhay niyo, nagmahal na rin kayo, diba? Sige, 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 sige. Bilisan niyo lang, ha? Naku, pag pinabutan tayo ng mama niyo. Ang gando. Hoy, sino naman to? Si Erwin, pamangkin ko. Wala kasing magdadrive sa akin papunta dito, kaya nakiusap ako sa kanya. Tita, nibaran niyo po. Ay, naku, salamat, Erwin. Erwin, magkakilala na kayo ni Joanne, di ba? Pamangkin niyo pala siya. Ay, naku, hindi lang pamangkin, parang anak ko na yan. Ako ang nagpalaki dyan. At lahat ng problema niyan sinasabi sa akin, ultimong problema sa puso. Narinig ko nga po eh. Iniwan siya ng girlfriend niya, diba? Sinabi ko na nga ba? Nakikinig ka sa amin ni tita nung isang araw. Pero ang kwento sa akin ni tita, iniwan ka daw ng boyfriend mo. Hindi niya ako iniwan. Iniwan ka niya. Hindi niya ako iniwan. Wala kang karapatan sabihin niya sa akin. Dahil wala kang alam. Mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal. Joanne, pasensya na ha. Wala akong panyo. Umalis ka na. Umalis na kayo ng tita mo. Huwag ka na magalit sa kanya. Ako mismo nagtanong sa kanya kung ano yung problema mo. Tatanong lang ako kasi kung bakit ganun ka-importante na magpahula ka sa kanya ngayon. Sinabi nang umalis ka na eh. Alam mo, Joanne, naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Alam mo, may naging girlfriend for 5 years. Emily ang pangalan niya. Isang araw, nakatanggap na lang akong text message sa kanya. Ayaw na raw niya sa akin. Imagine, Joanne, 5 years kayong magkasama. Sa text message yung makipag-break sa'yo. Buti ka nga may text message. Ako kahit ano, wala. Sa bagay, hanga pa rin ako sa'yo. Kahit na ganun ginawa ni Michael sa'yo, hinahanap ko pa rin siya. Nagbabaka sakali ka. Kahit sa mga hula, makapatol ka na nga. Ikaw rin naman ah. Di ba umaasa ka pa kay Emily? Umaasa pa rin. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Ako din. Dahil mahal na mahal ko si Michael. Sorry na.
I'm sorry din. Na, sa atas tita doon. Ay naku, Joanne. Pasensya talaga at wala na akong mabasa tungkol kay Michael. Pero, yung bagong lalaki, nandito ulit siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Na kailangang bitawan mo ng nakaraan at harapin mo ang naghihintay sa iyong kapalaran. Michael, panahon na para bitawan ko na ang pag-asang babalik ka pa. 'Cause I'm the one that's losing. I'm not going anywhere. If you walk away from love, you're headed down a long, hard road. If you're gonna leave me now, there's something you should know. It's gonna take a long, long time. Something you might never find. If you walk away from me, you walk away from love. Finally, pinalaya mo na din You sa walk away from love. You're headed down a long, hard road. If you're gonna leave me now, there's something you should know. It's gonna take a long. Minum ka na. Thank you. Oh, Erwin, anong ginagawa mo dito? Hi, Ma. Dineliver to me yung cake na in-order mo kay tita. Cake? Birthday ko ba? Di ba nag-order ka kay tita ng cake? Hindi ako umorder ng cake. Naku, hindi na bale. Masarap ang cake. O-order pa ako ng 3. At sabihin mo sa tita mo, thank you for me, ha? Bakit po, tita? For bringing some sense to my daughter. Akala ko nga nung una, she's giving Joanne false hopes tungkol kay Michael. Tutol nga ako sa pagpapahula nito eh. Pero kagabi, nag-confide ang anak ko sa akin. Ma? Istorbo yata ako dito eh. Ma, anong istorbo sinasabi niyo dyan? Joanne, Erwin is a fine boy. He has a good job sa accounting firm. And he has his own condo. Ma, ano ka ba? Iho, dito ka na mag-dinner tonight, ha? Huwag na po, tita, but thanks for the invitation. I insist. Pasensya ka na, Erwin, ha? Okay lang yun. Noong una, nakakatakot na mami mo, pero okay lang pala siya. Sorry talaga. Alam mo yung nakakaya. Parang sineset up ako nung mama ko sa'yo. Yung tita ko, ganun sa akin eh. Parang sineset up ako sa'yo. Ang feeling ko yung tita mo, ayaw lang niya pumalpak sa hula na sa akin. Kaya nga pinipilit niya hanggang ngayon na magkaroon ng kapalit yan si Micah sa puso ko. Bakit hanggang ngayon ba? Nasa puso pa rin ba si Michael? Alam mo, mahirap kalimutan yung isang tao naging malaking bahagi ng buhay mo, diba? Totoo yan. Ikaw, nakalimutan mo na ba si Emily? Unti-unti. Dahan-dahan. Siguro, darating rin ako doon. Paano yun? Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero, pwede naman tayo gumahal ulit, diba? Tayo? Teka, ba't mo ako sinasala dyan? Bakit, Joanne? Hindi mo ba susubukan ulit? Teka, saan patungo tong usapan natin? Alam mo, pagbigyan natin ng mami mo at tita ko, malay natin, di ba? Ano, gusto mo maging tayong dalawa? Akala mo ganun lang kadali yun, Erwin? Sabi ko nga, mahirap gawin. Pero kung hindi natin susubukan, di ba? Malay natin, mahentungan ito. Ang kapal na mukha mo. Ano gusto mong gawin? Gawin akong panakibutas lang kay Emily? Eh, papayag lang panakibutas sa kay Michael, di ba? Susubukan nga natin para, malay mo, mag-click tayo. Umalis ka na. Get out. Joanne. Hindi, ang sarap ng cake. Anong cake sinasabi mo? Cake? Pito naman kasi yung dalang cake ni Erwin, kaya bumasok ko ng konti para kay Gardo. Ha? Tama nga yung hula, ate. Oo na, sige na. Tama nga yung hula niya. Amin na ako. Igab talaga ako kay Gardo. Di naman ikaw, Yaya, no? Si ate. Tama yung hula niya na magkakaroon ng bagong boyfriend si ate.
Boyfriend? Hello? Joanne, I'm sorry. Kailangan ko bumalik. Ayaw ka itong makausap. Oh. Hindi ko ito in-order, ah. Joanne, ako umorder yan. In-order ko yung kay tita. Sabi niya, libre na lang yung cake na yan kapag tinanggap mo yung sorry ko. Sige na, Joanne. Tanggapin mo na yung sorry ko. Hindi ko kayang bayaran yung mga cake na yan eh. If you're gonna leave me now, there's something you should know. It's gonna take a long, long time. Something you might never find. If you walk away from me, you walk away from love. Joanne? Yes, Yaya? May nagkahanap kay Erwin. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na. John, kailangan ko lang talaga makausap si Erwin. Di ba sinabi ko sa'yo? Wala tayong pag-uusapan pa. Kailangan ko lang marinig sa'yo ng harapan na hindi mo na ako mahal. Tinext ko na sa'yo. Katulad ng ginawa mo sa akin. Erwin, I'm sorry na. I realize, ikaw talaga mahal ko. I'm sorry, Emily. May ibang mahal na ako. Excuse me. Pwede ka na? Joanne, ikaw na lang babae sa buhay ko. Sana habang buhay, pumayag ka na ikaw na lang. Joanne, will you marry me? Anong Michael? Sinong Michael? Michael, anong nangyari? Bakit ka umalis? Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? At saka, bakit pari ka na ngayon? Paano nangyari to? John, ang mahalaga ay maligaya ka na ngayon at may iba nang nagmamahal sa'yo. Sa tingin mo, papayo ako sa ganyang paliwanag? Alam mo ba kung gaano kahirap
yung pinagdaanan ko nung nawala ka. Pumunta ako sa mga pulis, sa mga ospital, pati sa private detective pinahanap kita, Michael. Alam mo ba kung gaano ako kadesperado? Pati sa mangungula, pinatulan ko na rin para magkaroon ako ng konting pag-asa na mahanap ka, Michael. Tapos ngayon, sasabihin mo na ang importante yung maligaya na ako? Oo, maligaya na ako. Pero kailangan ko rin ng konting katahimikan. Bakit mo ginawa sa akin to? Anak ako may kasalanan. Ayokong maging kayo ni Michael. Kaya gumawa ako ng paraan. Nang gabing magtatanang kayo, tinawagan ako ng ama ni Michael at sinabi niya sa akin ang mga balak niyo. Mahal kita, Joan. Mahal na mahal. Pero, mahal ko rin ang nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ko ng pera si Michael para layuan ka. May sakit ang nanay ko nun. Malubha. At kinailangan niyang operahan. Pinilit ko siyang mangako. Mangako ka. Lalayuan mo ang anak ko at hindi ka na magpapakita pa sa kanya. Joan. Patawarin mo. Patawarin mo ko, Joan. Nung inoperahan si nanay, nag-aagaw buhay pa siya. Kaya pinangako ko sa Diyos na po, ililigtas siya ang nanay ko. Bibigay ko ang buhay ko sa kanya. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kaya tinupad ko rin ang pangako ko sa kanya. Paano ang pangako mo sa akin? Kaya humingi ako ng tawad sa iyo. Daan. Isa lang ibig sabihin kung hindi ko siya mapatawad. May dahil mahal ko pa siya. Napatawad na ta. Patawarin mo ko. Lahat ng ina, ang gusto lang, magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Ano po sa tingin niyo? Tama yung ginawa niyo? Para sa isang ina, marahil tama yon. Kung ganun, bakit pa po kayo humihingi ng tawad? Para sa ilang taong nakita kong nagdurusa ka. Nagsisisi ako dahil nasaktan ka. Pero sa maniwala ka at sa hindi, Joan, anak, kasabay mo ko nasasaktan. Patawarin mo ko. Patawarin mo na ako. Mga Diyos. Joan, maaari ko na ba ituloyin yung kasal? Salamat na rin at ligtas ka. Kung ano-ano na kasi yung naisip ko eh.